nung sila'y pumisita sa New York. Aba, itong tao pa lang ito ay wanted for drug pushing sa Pilipinas, hindi lang sa Pilipinas, pati Australia. Ang tanong, ano kaya ang ginagawa nitong pinaghihinilaan na drug pusher sa New York na kasama ng ating presidente at ni... Pero anong halaga niyang PDEA report na yan? Well, kasi nga po, si dating presidente Rodrigo Roa Duterte sa Davao, sinabi niya na nung siya ay mayor pa, binigyan na siya ng ebidensya ng PDEA na gumagamit ng droga si PBBM. Pero bago lang po itong mga kasong ito Kasi itong larawan naman ito nung 1 taon lang. Maalala nyo naman yan po ay wala pang 6 na buwan o parang pangatlong buwan pa lang ng ating presidente mula nung siya nanumpa bilang presidente, nagpunta na ng New York. Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Pero alam nyo ba mga kaibigan, habang tayo ay naabala dyan sa Ayungin at usaping West Philippine Sea, nawindang kami kaninang umaga dahil haya na si Maharlika. At ano ang kanyang balita? Meron siyang ipinakita na mga dokumento galing sa PDEA na di umano ng ating PBBM ay sinusubaybayan ng PDEA dahil ito ay isang pinaghihinalaan na drug user sa isang kondominium. Nakita nyo ba yun? Halika, pakita natin ngayon kung ano itong dokumentong ito. No? Ito ay 2 dokumento na di umano ay galing sa PDEA. No? Now, tinakban po yung mga pangalan ng ibang tao na nandoon sa listahan at tinakban din kung sino ang pumirma. Now, bukod pa dito, itong si Maharlika merong isang tao na binunyag na kasama ni PBBM at ni Lam sa New York nung sila'y pumisita sa New York. Itong tao pa lang ito ay wanted for drug pushing sa Pilipinas, hindi lang sa Pilipinas, pati Australia. Ang tanong, ano kaya ang ginagawa nitong pinaghihinilaan na drug pusher sa New York na kasama ng ating presidente at ni Lam? Tayo pa bang mga Pilipino nagbayad ng kanyang pamasahe at hotel papunta doon sa New York? Pero himay-himayin muna natin. Okay? Pero ibalik muna natin yung dokumento tungkol sa PDEA. No? Ito po yung, 2 itong pinablish ni Maharlika. Isang authority to operate at saka isang pre-operation report. Makikita nyo rito na ang name of target ay si Bongbong Marcos Jr. No? At para bagang ito ay pre-operation report dahil magkakaroon sana ng raid. No? At nakatukoy dito yung lugar na dapat na i-raid. Now, napakadali naman nag-issue ng PDEA ng disclaimer. Ang sabi ng PDEA, at nakita ko naman sa computer yan, dito sa Facebook din, na tinignan daw nila yung computer records nila at walang ganitong pre-operation report daw. At ang sabi nila dahil dito, peki daw ito. Well, alam nyo naman, abogado tayo. Unang-una, ang tanong ko, ano ang kinalaman ng computer dito sa 2 dokumento na ito? Totoo po na kapag electronic document, meron tayong electronic evidence rule na para ma-authenticate yan, dapat kukuha tayo ng authentication doon sa server o yung pinanggalingan ng dokumento. Kinakailangan meron yang kumbaga cyber signature. Pero kung titignan nyo itong 2 dokumentong ito, hindi naman ito electronic documents. Ito'y ordinaryong papel. Ito nga ay fill in the blanks. Hindi po ito electronic document na kinakailangan patunayan sa pamamagitan ng e-evidence rule. So paano po ito mapapatunayan sa hukuman? Well, kinakailangan yung original, unang-una. Tapos meron ditong nakapirma, kinakailangan ipresenta yung testimonya na pumirma at sabihin, pirma ko nga yan. Tapos mamarkahan Exhibit A, Exhibit B, yung pirma niya, A-1, yung pirma sa second page, A-B-1. So ibig sabihin, wala pong kinalaman ang electronic evidence dito. So ano yung sinasabi ng PDEA na wala sa kanilang computer list itong pre-operation report? At siyempre, katakataka, AI pa raw ang pumeke. Sos Mariosep naman, sa papel na ganito, hindi na po kinakailangan ng AI kung PPKN yan. Pero kung PPKN naman yan, bakit pre-operation report yan? Kung PPKN yan at sisirain ng presidente, dapat sinabi na dito, confirm at hindi lang pre-operation report. So,
Ano naman ang dapat tingin natin sa PIDEA na denial? Well, unang-una, ang denial ay mali kasi ang ini-invoke nila e-evidence rule, electronic evidence rule. Hindi naman applicable ang e-evidence rule. Ang applicable lang dito, nasaan ang original at sino yung pumirma at paninindigan ba ng taong pumirma. Pwede nang gamitin yan sa hukuman. Now, sige, tanggalin na natin yan nang makita nyo naman ang mukha ko dahil nakakasawa na yung dokumentong yan. No? Pero ang punto, mga kaibigan, wala naman tayo sa korte. Tayo po ay nasa korte ng public opinion. Hindi naman maghuhusga ang West kung yan ay tatanggapin dahil hindi naman sila nasasakdal sa kahit anong kaso. So, ang mga tao dapat hindi masyadong technical. Bagamat, dapat nga sabihin natin, paniniwalaan natin yan kung yung pumirma ay paninindigan niya na pirmangan niya yan. Pero anong halaga niyang PIDEA report na yan? Well, kasi nga po, si dating Presidente Rodrigo Roa Duterte sa Davao, sinabi niya na nung siya ay mayor pa, binigyan na siya ng ebidensya ng PIDEA na gumagamit ng droga si PBBM. At mukhang itong PIDEA documents neto ay ebidensya nga na pinaghihinalaan na gumagamit ng droga si PBBM. So kumbaga, itong ebidensyang ito, bagamat hindi siya electronic evidence at hindi kinakailangan patunayan sa pamamagitan ng e-evidence, ito po'y corroborative doon sa sinabi ng ating dating Pangulo. At kung tetestigo pa ang ating Pangulo at sasabihin na eto nga yung dokumentong pinakita sa akin, ay yun na nga po yun. Talagang mako-corroborate yan at eto nga yung tinutukoy na ebidensya ni Presidente nung siya'y nagbitaw ng mga napakabigat na paratang na merong ang ebidensya na gumagamit daw ng pinagbabawal ng droga ng pulburon ang ating Presidente. Yan po ang halaga niyang expose ni Maharlika. Now, sino naman itong taong ito nakasama sa New York? Now, tignan nga natin ngayon itong larawang ito. Hindi ko alam kasi kung kakilala siya. Ang pangalan niya, Mark Anthony Sayarot E. Ravelo. At ito pala ay nahulihan ng 149 million worth of shabu sa Ayala, Alabang. Ayun, sinama ni Maharlika yung kanyang pinanggalingan ng balita. At hindi lang po yan. Abay, meron pa palang kaso itong taong ito sa Australia dahil siya ay nadawit doon sa mga Australian dog holes, yung mga nagpapasok ng droga sa Australia. Pero ang katakataka, tignan niyo yung larawan. Si Mark Anthony Sayarot E. Ravelo nandoon malapit kay PBBM at kay Lam nung sila'y nagpunta sa New York. Hindi ako sigurado pero yung nakaitim po, yung wala pong buhok, mukhang yan po ay isang congressman. Pero kung matitignan nyo po, hindi naman nagpapapicture lang itong si Mark Anthony Sayarot. Kung hindi, parang kasama talaga siya ni PBBM at ni Lam. So ang tanong, unang-una, ano ang ginagawa ng isang pinaghihinalaan na drug pusher, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa Australia, kasama ng Presidente at ng First Lady sa isang opisyal na trip sa New York? Pangalawa, kabahagi ba talaga siya ng Philippine delegation? At tayo nga ba ang nagbayad ng kanyang pamasahe at ng hotel dyan sa New York? Bakit naman natin babayaran ang hotel at pamasahe na isang pinaghihinalaang drug pusher? At syempre, may mga balita naman inattach si Maharlika dyan, dapat tignan natin kung ano na nangyari sa mga kasong yan. Kung siya ba ay napatunayan ng guilty or not guilty, pero bago lang po itong mga kasong ito eh. Kasi itong larawan naman ito, nung 1 taon lang. Naalala nyo naman yan po ay wala pang 6 na buwan o parang 3 buwan pa lang ng ating Presidente mula nung siya nanumpa bilang Presidente, nagpunta na ng New York. Anong nakakabahala dito sa dalawang expose ni Maharlika? Si Maharlika kasi sa mulat-mula sinasabi, pulburonic ang PBBM. Gumagamit daw ng pulburon. Sinabi rin po yan ni dating Presidente Duterte. Ngayon, lumabas ang dokumento, well, syempre, tinatanggi nila at pinasisinungalingan, pero ang basehan ng kanilang pasisinungalingan ay hindi naman tama dahil hindi naman siya electronic evidence. Now, sa tingin ko, kaya tinanggal naman ni Maharlika yung pangalan ng pumirma doon sa dokumentong yon kasi nga, naku, baka mamaya magurgur kung sino man ang pumirma noon. Dahil nakasalalay sa kanyang testimonya
na yung pirmang yun ay pirmangan niya para po mapatunayan yung authenticity ng dokumento na yan. At syempre, pag nakakakita ka naman ng drug pusher na kasama ni PBBM, bakit? Syempre ang isipin nyo, sinong sinusuplayan ng drug pusher? Well, wala naman akong conclusion dyan. Bahala na kayong maghusga, bahala na kayong magkaroon ng paninindigan, pero sa tingin ko, dumarating na ang panahon na masisiwalat ang katotohanan kung nasa tamang isipan ba ang ating presidente. At importante po yan, ha? Sa usapin ng West Philippine Sea, abay, mukhang magkakagera na tayo. Mukhang ipapasok na tayo sa gera ng ating presidente. Ang tanong, siya ba ay nasa sapat at tamang pag-iisip? Hindi ko po alam. Pero tayong lahat, mga mamamayan ng Pilipinas, ayon po sa 1987 Constitution, meron tayong karapatan na makakalap ng impormasyon sa mga bagay-bagay na nakakaapekto sa ating pang-araw-araw na buhay. Freedom of information. At siyempre, yung estado ng pag-iisip ng isang presidente, lalong-lalo na sa panahon na mukhang kinakaladkad tayo sa gera, siya ba ay nasa tamang pag-iisip? Anong tingin nyo, mga kababayan? Tignan natin ang inyong mga komento. Sino ang ating unang suki? Boy Waray-Waray, attorney, nakita mo na kay Maharlika about sa PIDEA. Ano ba yun legit? Hindi ko nga po alam. Para malaman natin ang authenticity niyan, kinakailangan lumutang yung pumirma at sabihin, pirma nga niya yan. So hindi ko po sinasabing legit yan, ha? Sinasabi ko lang sa inyo kung paano mapapatunayan ang katotohanan ng dokumento na yan sang-ayon po sa ating laws of evidence. Kill Zybel, kahit sino pwede gumawa ng ganong papel, grating legit. Pero bakit walang control number? Hindi ko po alam. Hindi ko naman po sinasabing totoo yung dokumento niyan o authentic. Sinabi ko lang kung paano dapat patunayan. Okay? Ang importante, sino yung lumagda at tatayuan ba niya ng lagda niya yon. Reggie Regal Felipe, Atty. Harry, dapat magpa-drug test na si Bongbong para matuldukan akusasyon ni Maharlika at PRRD. Ang pananahimik ni Bongbong ay lumabas na guilty siya. Well, hindi ko naman po iniisip na ang pananahimik niya ay guilty siya. Pero ngayong meron ng ganito, kinakailangan sagutin na niya ang paratang. Oo o hindi. Kung oo, hanggang ngayon ba o sa nakalipas lamang? Dahil kung nakalipas naman yan, wala na tayong pakialam kung siya ay gumamit na bago siya maging presidente. Vin Fernandez, tama attorney, bakit kasama niyo ang mga kaso ng drugs? Sabi niya, ewan ko po, tanungin natin sila. Minimi, ano ba yan? Dapat yung kasali sa polvoron na celebrity lumabas at magsalita na parang makaganti siya sa mga sumira sa kanya.